Ako si Deo Florence Onda, serving as the project leader of the Hubs Watch project, funded by Lakas CHED program. At ako din yung nagsiserve na main at lead project leader sa Philippine side, kasama ang collaborator natin from the United States sa University of California in Santa Cruz. So, the Philippines is an archipelagic country, and many of the communities actually rely on what they gather from the coast. So, needless to say, we're very much dependent on the bounties of the sea. Isa sa mga pinakamalaking problema in terms of food security ay yung threat ng naturally occurring na mga toxic species. Sa Pilipinas, mas tinatawag natin siyang red tide, pero mas scientifically referred as harmful algal blooms. Yung mga hubs o red tide ay dahil dun sa pagtaas ng polusyon na nagdudulot ng pag-release ng mga pataba o nutrients sa tubig at nagfi-favor ng pagdami ng isang klase ng organismo na pwedeng nagpo-produce o gumagawa ng lason. Ang problema, itong mga organismo na ito ay mga maliliit tulad ng mga phytoplankton. Dahil maliliit sila yung kinakain mainly ng mga organismo tulad ng talaba, ng mussels. At dahil kinakain at finifilter, nagko-concentrate yung toxin. At ito yung kinakain ng mga kababayan natin. So, meron din mga instances na yung mga hubs na dumadami ay pwedeng mag-cause ng o maging dahilan ng pagkamatay ng mga isda dahil dun sa napakadaming biomass. Pag nabubulok yon, kinukonsume nila yung oxygen na nakikipag-agawan dun sa mga isda at namamatay yung mga isda. So, ang hubs ay pwedeng magdulot ng danger sa buhay ng tao at pwede ding magresulta dun sa pagkawala ng kabuhayan dahil sa kamatayan o sa pagkamatay ng mga isda na makikita natin usually sa mga mariculture farms. Dahil dito, kailangan natin ng mas proactive na approach. Ang ginagawa kasi natin ngayon, halos nagre-responde lang tayo kung kailan meron ng hubs. Hindi natin napipredict, hindi natin nalalaman kung kailan magkakaroon ng hubs. So, ang gusto nating approach, dapat proactive. Dapat mas masinsin na pagtingin kung kailan at saan pwedeng magkaroon ng occurrence o ng pagkadami ng hub species para din mabigyan natin ng kaukulang guideline o impormasyon yung mga tao, yung publiko, pati na rin ng gobyerno kung kailan sila pwedeng magdeklara at magsabi na hindi pwedeng kumain ng shellfish, hindi pwedeng mag-harvest ng shellfish o kaya para mabigay natin ng guidance yung mga may-ari ng cages dun sa mga mariculture farms kung kailan sila pwedeng umani para maiwasan ng fish kill. Pero yung mga meron kasi tayo ngayon are very reactive responses. At ito yung objective ng Hubs Watch program. So, traditionally kasi, ang ginagawa natin dito para malaman natin kung merong hubs na nangyayari sa isang lugar ay linggo-linggo nagpapadala tayo ng tao para kumuha ng sample. Tapos yung sample dadalhin ng laboratorio, titingnan sa microscope. Tapos, saka natin malalaman na merong hub species. O kaya kukuha tayo ng mussel, ng oyster. Papadala natin sa isang laboratorio para ipatest kung may toxin. Para malaman actually kung may posibilidad na magkakaroon ng hubs, ang unang-una natin kailangan gawin ay ma-detect at makita yung presensya ng organismo o species na pwedeng magdulot ng hubs. Pero dahil nga masyadong magastos sa oras, sa eksperto at saka dun sa resources yung gamit natin ngayon na pupunta ka, papadala mo sa laboratorio, kailangan natin mag-adapt ng mga teknolohiya na nasa ibang bansa na ginagamit para sa hubs monitoring. Yung objective naman nito ay para mas mapabilis, mas maging epesyente, at mas maging epektibo yung monitoring natin. Isa sa mga technology na meron sa abroad na pwede na nating i-adapt sa Pilipinas ay yung isang robot na tinatawag na IFCB o Imaging Flow Cytobot. Ano bang ginagawa ng Imaging Flow Cytobot? Bali, isa siyang maliit na equipment, isa siyang maliit na robot na pwede mong iiwan dun sa isang lugar kung saan madalas na magkaroon ng hubs. Ang ginagawa niya, siya yung kumukuha ng sample, tapos pinoproseso niya yung tubig para tingnan at kuhanan ng litrato kung anong klase ng hub species ang meron sa lugar na yon. At dahil pwede siyang mag-connect sa internet o kaya sa satellite, real-time, ibig sabihin kung kailan niya matapos kunin ang litrato, pwede niyang ipadala diretsyo sa isang database, sa isang server. Kapag napadala niya ngayon yung litrato, mula dun sa server, pwede nang i-assist ng
machine, ang tinatawag nating machine learning assisted identification o minsan mas kilala din bilang artificial intelligence. Kung dati kailangan natin ng tao na titingin dun sa mga samples natin isa-isa, dito, robot na ang kumukuha ng mga litrato mula sa field at siya na din na nagpapadala sa server. At mula sa server, robot o artificial intelligence na din ang mag-identify. Kapag na-identify nila yung mga sinabi natin na pwedeng hub species, ite-text nila tayo. Sasabihin sa atin ng robot, meron na kaming na-detect na pyrodinium o kaya alexandrium na ganito siya kadami sa oras na to. Tapos, gagawin niya uli yun pagkatapos ng isang oras. Kukuha ng litrato mula sa field, ipapadala uli sa server, at titingnan niya kung gaano kadami. Makikita natin ngayon ang unti-unting pagtaas ng dami o density o biomass ng isang hub species. At dito, pwede na nating maging basihan para sabihin na pwedeng magkaroon ng hubs sa isang lugar. Ngayon, ang problema, dahil isa tayong archipelago, maraming embayment o maraming baybayin sa Pilipinas ang pwede at meron na talagang hub species. Ibig sabihin, napakalaki nung responsibilidad, napakadaming trabaho na kailangang gawin at gampanan. Magagawa lang natin ito kung mas marami ding mga eksperto, mas maraming researchers, o maraming scientists ang involved dun sa proyekto. Kaya naman kami sa Hubs, masaya kaming sabihin na isa tayo sa pinakamalaking consortium na pinondohan ng Lakas SHED program para gawin ang proyekto na ito. Ka-partner natin dito ang Mariano Marcos State University sa Ilocos, ang University of the Philippines Baguio sa Baguio City, ang Central Luzon State University sa Nueva Ecija, ang Western Philippines University sa Palawan, ang Palawan State University na nasa Palawan din, ang Zamboanga State College of Marine Science and Technology sa Zamboanga, ang Mindanao State University sa Naawan, at ang University of the Philippines in Visayas, Tacloban College. Kent Emmanuel Uba, project collaborator from Mindanao State University at Naawan. Because the project is addressing a problem that is besetting the whole archipelago. And because it involves so many parts of the country, it should be better approached by many people across the archipelago. One big problem cannot be solved by just one institution. So there must be a unified action towards solving the problem. And we hope that by the end of the project, we can contribute solutions to this long-term problem in the country. Dahil dito, meron tayong representasyon kung saan pinakamarami ang nakukuha nating produkto mula sa Luzon, sa Palawan, sa Zamboanga, sa Bohol Sea, at pati na rin sa Visayas. Kailangan natin ng mas maraming tao na gumagawa ng pag-aaral on the ground. The molecular lab that we are establishing in Zamboanga City is more focused on the ocean. It is more focused on the marine environment. It includes the different organisms and the different resources that can be extracted from the marine ecosystem. One of these things is the HABs, the harmful algal blooms. The use of molecular techniques will eventually pave the way in the early warning for the citizens of the Zamboanga region, for them to know that there is an impending bloom. Other advantages also is that we also would like to genetically identify all the species that we have, but of course we cannot do it in one time, but we are beginning to do it with the establishment of the molecular lab in the region. Ang gusto din natin ay mas mapadami pa yung mga scientists at mga researchers na mas may alam o kapasidad o eksperto sa larangan o sa field ng Hubs research. At magagawa lang natin ito kung gumagawa tayo ng research pero nantuturo din tayo sa kabila nito. Kaya naman sa Hubs Watch program, marami tayong mga masters, PhDs, and even undergraduate students who are actually involved in doing research under the Hubs Watch project. Ang gusto natin sana,
Pagkatapos ng proyektong ito at mapatunayan natin na ang mga teknolohiya tulad ng imaging flow cytobot at mga molecular methods na gamit ang genetics ay magiging epektibong paraan para mag-monitor ng hubs, ang gusto sana natin, may translate din ito sa pulisiya at ma-adapt ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng magpatupad ng pangmatagalan at pangmalawakan na adaptation ng mga teknolohiyang ito. So sana mula dito sa research nito at sa Hubs Watch project na to, makapag-build tayo ng capacity, makapag-build tayo ng expertise, ma-decentralize natin yung teknolohiya at maipasa natin sa gobyerno para sa mas pangmatagalan at pangmalawakan pang benepisyo na pwede nitong ibigay sa taong bayan.